Hello mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay araw ng Huwebes, nasa 13 araw na tayo sa buwan ng Hunyo, 2024. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay. At sana magsikap tayo palagi mga kaibigan, mga kapatid, na sa likod ng ating mga kahinaan ay maging mabuting tao tayo. Yun lang ang ating maiambag at maisagawa bilang lingkod at bilang anak ng Diyos. Maging mabuting tao. Ang pagiging mabuti ay hindi ito kumikilala sa ating estado. Mahirap man tayo, may kaya man tayo sa buhay, may pera man tayo o wala. Kayang-kaya natin na maging mabuti sa ating pagsasagawa at pagsusunod ng ating mga tungkulin. Ang pagiging mabuti ay isang palatandaan ng ating pagiging anak ng Diyos. Sa araw na ito mga kapatid, ang ating Ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 20 hanggang 26. Alam nyo bilang tao ay minsan mayroon tayong katigasan sa ating mga ulo. Alam naman natin ang ating mga ginagawa at kilalang-kilala natin kung ano ang mabuti at ano naman ang hindi. Pero siguro dahil sa dala ng ating pagkatao, kahit alam natin na hindi ito mabuti, ay patuloy pa rin natin ginagawa. Ang iniisip natin posible ay ang ating kapakanan lang at hindi natin iniisip ang kapakanan ng ating kapwa. Kaya dito sa ating Ebanghelyo, dito sinabi ni Jesus na sa mga tao na narinig naman ninyo kung ano ang pinagsasabi sa kautusan. Huwag kayong pumatay, sabi niya. Huwag kayong gumawa ng mga hindi magagandang gawain sa inyong kapwa. Kaya nga sabi niya, kung mayroon kayong mga bitbit na mga alay, papunta ng altar, at naalala nyo na mayroon kayong kapatid na nagawa ng hindi tama, iiwan nyo ang inyong mga alay. Balikan ninyo itong kapatid nyo na kung saan ay hindi maganda ang inyong ugnayan at makipagsundo kayo. At kung okay na kayo, bumalik kayo, dalhin nyo ang inyong mga alay at tanggapin ko ito ng may kasiyahan. So ibig sabihin, dito makikita natin na yung kahalagahan ng ating pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Na sana wag lang nating isipin ang ating personal na pangangailangan, ang personal na ating kalagayan, kundi alalahanan din natin ang kakayahan, ang kalagayan ng ating kapwa. Na sana palagi nating pahalagahan ang ating ugnayan sa bawat isa, ang ating pakikipagkapwa, dahil ito ay isang konkretong pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa bawat isa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming magmahal ng tapat sa aming kapwa. Sa likod ng aming kahinaan, turuan mo kaming hubarin namin ang mga pag-uugaling hindi maganda na maging dahilan at maging instrumento upang maiba at mailigaw kami sa tuwid na landas. Gabayan mo kami sa aming mga hangarin. Amen.